Ngayon po ay mag-update ang ating mga kasamahan ukol sa mga kaganapan at sa ating klima at panahon sa mga nakalipas na buwan at sa mga susunod pa. Ngayon, without further Father, we come before you today in gratitude for this opportunity to gather together in this climate forum. We ask for your guidance and wisdom as we learn and grow together. Help us to be open to new ideas and perspectives, to be kind and respectful towards one another, and to strive for excellence in all that we do. Give us the strength, focus and determination to stay engaged and motivated throughout this forum. Bless us with the knowledge and skills we need to achieve our goals and to make a positive impact in our communities. We also pray that you bless our families and loved ones, and keep them safe and healthy while we are away. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Kagapit ang buwan
lubos sa pagkakas ng mga alon at maging sapat ngayon sa bawat panahon. Asang pagkasagot, Okay, good morning again to each and every one of us. First of all, we acknowledge virtually the presence of the Pag-asa stakeholders and government partners, and also to the local government units in the different parts of the country. And to all the NGAs and non-government organization, magandang umaga po and pabuhay po tayong lahat. Kasama po natin ngayon ang ating mga kasamahan sa Department of Agriculture, sa DARFO Region 5, and sa PIO po, and sa ating mga kasamahan din po sa PRSD Pag-asa. Good morning po. And request ko na rin sa ating mga kasamahan sa Zoom na magpalit ng kanilang mga pangalan and isabay nyo na lang din po yung mga affiliation po para po kayo ay ma-recognize virtually. Okay, for the welcome remarks, let us now call on our officer in charge of Pag-asa, Dr. Esperanza Ocayanan. Maraming salamat, Ian. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Unang-una, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nagsidalo ngayong umaga online dito sa Zoom. Ganun din po sa Facebook, yung mga nagmo-monitor po sa Facebook. I would like to acknowledge po lahat po ng ating mga participants. Mula po doon sa ating mga stakeholders, sa DA, mga DRRM officers, lahat po ng nandito ngayon, yung ating mga kasama sa Pag-asa. Hindi ko na po iisa-isahin. Of course, papasalamat po kami sa inyong lahat para po sa inyong patuloy na pagsuporta sa pagbibigay ng feedbacks dito po sa aming mga information and mga services na ibinibigay sa lahat. Pagkakalaga po ng inyong mga comments, suggestions, and feedbacks para po ma-improve itong aming servisyo. So this is our 162nd Climate Forum. Ngayon po ay meron tayong monitor ng super typhoon si Egay at pagkakalaga ng mga ibigay ng information ngayon. Siyempre, meron tayong update ating bagyo na nanalasa sa Northern Luzon. Meron tayong update sa ating mga dams. Of course, yung ating fearless forecast para po 6 months na forecast natin. Monthly forecast natin, lalo na ngayon, meron tayong El Niño na magkakaroon ng malaking impact sa ating bansa towards the last quarter. Maraming nagtataka bakit kaya ito, ang pinat daw, mahinig na ang panahon. Siguro dapat i-clarify natin mabuti kasi ito, relative dito sa Pilipinas. Bakit ganyan, umuulan, bakit malakas yung bagyo? So, ito yung ating bibigyan ng standardized short na umagang ito. Pagdalagay natin sa ating atmosphere, ng sahin natin. For the next months, hindi naman tayo nagpapabaya sa bigay ng paragang impormasyon. Pag-ulat po tayo ng nakaraang buwan na despite na meron pong El Niño at may maraming tayong maraming ulan bago magkaroon ng ramdaman dito ng impacts ng El Niño. Kaya tayo ngayon, talagang binabalik po ang ating bansa ng isang malakas na bagyo. Lagi po namin ibigay ng babala ng ating mga kababayan. Sana tuloy tayo mag-monitor. So, meron po magagawang additional information or services na kailangan. Dito po kami, bukas po kami para sa inyo mga suggestions.
yun po hinihingi namin sa inyo ay napakipalawanag at pagpapanawa sa inyong mga kababayan sa ating mga katularan. Kung ano talaga ang sitwasyon, ano yung ibig sabihin ng information na ito. Tulong-tulong tayo, magkaisa po tayo para tayo ay makapagkailangan ng mga mga tamang action na gagawin para mabawasan yung impacts ng mga natural, weather, and climate disturbances or extreme events na nararanasan natin. So, kung paano na natin pakakabain, I just support me. Oh, yung time may forum na attendant po. Kung ay magpapaalam sa lahat, sa ating mga bayan, sa ating mga kasama, mga kapanalig, mga partners, salamat po sa suporta na ibinigay po dito sa akin. Kung ay mag-anytime, this kind of month, kaya po, susunod pa kasi namin sa lahat. Lalo na po sa mga kasama sa universal na pagpili po, binibigay yung buong gusto nilang suporta. Tingnan, kaya be my last I may forum. Salamat po ang the best. Sana po patuloy po natin ang subaybayan ang mali ng mga sakit ang ating isipan ng pag-asa. So sana po ay nakapagpapal ng pangayos, katulong po sa ating mga kababayan. Sa 39 years po na itinagal po sa hindi po, maraming salamat and we wish you all the best. Mag-ingat tayo. Pagpatuloy sa akin ng pag-asa. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat din po, Dr. Esperanza Kayanan, sa mainit na pagtanggap sa forum na ito. Mga insights and inspirational message sa aming lahat. In behalf po of Claims Team, meron po kaming maliit na pagbati sa inyo. Doc SP na yan po, shinare na po namin sa screen. Happy retirement po, Doc SP. Maraming salamat sa IF, sa CAB, at sa buong pag-asa, at sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Okay po, ma'am. Okay po, pagbati po muna sa ating mga participants din po sa ating Facebook Live. Live din po tayo sa ating YouTube. Sana po ay manatili po kayo nakatutok sa forum na ito. For the weather update, makibalita po tayo sa ating Weather Specialist 1 ng Weather Division, Miss Loridin de la Cruz, Galicia. Good morning po. Good morning. Good morning po sa lahat. Visible na po ba yung screen ko, sir? Ma'am Loridin, pwede po bang mag-photo of sumo na tayo bago po Sure. kayo mag-present? Sure. Okay lang po. Alright. Okay po, tinatawag ko po yung lahat na kung pwede po buksan ng ating mga cameras para po sa ating photo opportunity ngayong araw na ito. Hello, Ma'am Lori. Ma'am Lori. Ma'am, pwede pa ayos ng audio niyo, ma'am. Medyo choppy kayo, ma'am. Okay, sir. How about po ngayon, sir? How about now po? Okay na po, ma'am. Okay. Doc SP, nandiyan pa po ba kayo? For the photo ops lang po, ma'am. Wala atang camera si ma'am, Doc SP. Hindi na reconnect na lang po kayo, ma'am, sa video niyo po. Kaya habang hinihintay pa po natin yung iba na nagpag-open ng camera. So, may time pa po.
Sa ngayon po, ang participants po natin ngayon ay 109 sa Zoom. Let's wait for Doc SP. Ito po yung last na opening remarks ni Doc SP sa ating climate forum. Ma'am, thank you very much po. Happy retirement. Ay, so, okay na po. Okay, ready yourselves po as I count 1, 2, 3. Smile po tayong lahat. So, meron tayong 3 batch. So, ready na po. 1, 2, and 3. Smile. Okay, yun po yung una. Again po, sa second batch. 1, 2, 3, and smile. Thank you po. Apat na batch po pala. So again, as I count 1, 2, 3, smile po. 1, 2, and 3. Thanks. And last batch po. 1, 2, 3, and smile. Maraming salamat po sa kooperasyon. Thank you po. Pwede nyo na pong isarado ang inyong mga camera. So, balikan po natin si Miss Loretin de la Cruz Galicia sa ating lagay ng panahon, Weather Specialist 1 ng Weather Division. Good morning po, ma'am. Good morning po. I'll share my screen lang po muna. Yes, ma'am. Go ahead po. Yung 334 daw. Sam. Chronology. Sige. Okay na po ba, Ma'am Loretin, on your end po? Pwede na po kayo mag-unmute. Hi sir, ayan, sorry po, in-off ko muna saglit yung audio dahil may mga dinidiscuss lang po ang kasama ko. Pero ngayon okay na po. Let me start po. Okay na po, visible na po yung screen ko. Yes ma'am, go ahead na po. Thank you. Alright, I'll start na po. So this is the weather update as of 9 a.m. po kanina. As of 9 a.m. today, si Typhoon Egay, kaninang alas 8 ay nasa coastal waters po siya ng Aparig, Cagayan. And ang kanyang maximum sustained winds ay 175 kilometers per hour. So, nasa typhoon category na po ito sa ngayon. From super typhoon ay may umagay nasa typhoon category na lang siya. Although malakas pa rin dahil syempre upper limit pa rin po ito ng typhoon. Then, ang gustiness niya is around 240 kilometers per hour pa rin. And it's moving west-southward at 15 kilometers per hour. So, mabagal pa rin ho ang paggalaw, ang movement nitong bagyo sa ating latest analysis. Then apart from this bagyo, meron pa tayong habagat o southwest monsoon na nakaka-apekto pa sa malaking bahagi ng western section ng southern Luzon, ng Visayas at maging ng ilang bahagi ng Mindanao. Then ito po kanina mas zoom po natin yung satellite image ng paglandfall ni Egay sa Fuga Island sa Aparig, Cagayan at 3:10 a.m. kaninang madaling araw. So, in a way ay nagkaroon ito ng close encounter dito sa island na ito, sa Camiguin. Then, ang landfall talaga niya, yung paglapat ng sentro niya is sa Fuga Island po kaninang madaling araw sa Aparig. Then sa latest track po natin, as of our latest bulletin, 8 a.m. bulletin, it will continuously move northwestward or it is expected to move northwestward hanggang sa makalabas po siya ng ating area of responsibility by Thursday morning. And then sa coastal waters, mananatili siya as typhoon base sa ating forecast before it landfall or make another landfall sa southeastern part ng China. Then, yung ating pong signal, with regards to our signal, meron pa rin po tayo signal number 4. Ito po yung pinakamataas na signal natin ngayon sa northern portion of Cagayan at sa northern portion of Apayao. Kasama na dyan yung Babuyan Islands and the northern portion ng Ilocos Norte. Then, signal number 3 naman sa natitirang bahagi. Ito po sa shaded regions na ito. Then, the rest of the
Northern Luzon ay nasa signal number 2 or under signal number 2. Then yung Quirino, Vizcaya ay signal number 1 na lang hanggang sa natitirang bahagi pa ng Southern Luzon including Metro Manila. So for detailed list of the provinces na nakataas ang signals, nasa bulletin po natin siya. Ito po yung overall na map niya of our signal. So basically, importante lang na ma-highlight po dito na mataas pa rin yung signal natin, especially sa extreme northern Luzon, which is signal number 4. Then meron din po tayong storm surge warning. Possible ang storm surge due to Egay, especially dito sa coastal areas ng Ilocos Norte, sa coastal areas ng Ilocos Norte, some parts of Apari, Cagayan, and then dito po sa northeastern portion of Cagayan. So, for specific din na lugar, dito din po siya naka-incorporate. So, for Batanes, ito po yung specific municipalities that may experience storm surge due to Egay. Then, for Cagayan, ito rin po yung list, and so on. So, more than 3 meters po sa Cagayan, sa Sanchez Mira, sa Santa Ana, Calayan, Claveria, Santa Pacetes, sa Apari, Pamplona, Abulog at sa Balesteros. Then sa Ilocos Norte naman ay sa Bangi, Pauway, Bacara, Pagudpud, Burgos, Pasukin at sa Lawag City. Yung gale warning natin nakataas pa rin po ngayon sa buong Luzon and some parts of Visayas. So kasama na rin dyan, sinama na rin po natin yung areas na nakataas yung ating signals kasi iba po yung product na ini-issue natin with regards to yung coastal waters naman or gale warning para naman sa ating manalayag. So basically hindi po pwedeng pumalaot yung small sea vessels dahil rough to very rough seas pa rin ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng Luzon and some parts of Visayas. Pero dito pwedeng high to phenomenal due to Egay or presence of Egay. Today, ang malaking bahagi ng extreme northern Luzon ay inaasahan natin makaranas nga ng more than 200 millimeters of rainfall. So that's heavy to torrential rainfall na pwede nilang maranasan due to presence of Egay. So northern portion of mainland Cagayan, including Babuyan Islands, northern portion of Apayao, Abra, Ilocos Norte, and Ilocos Sur. Then 100 to 200 millimeters naman sa Batanes, northeastern and central portions of Cagayan, rest of Apayao, western portion of Kalinga, western portion of Mountain Province, then sa Benguet at sa La Union. Then 50 to 100 millimeters, moderate to heavy rainfall ang in-expect sa natitirang bahagi ng Cagayan, rest of Kalinga, rest of Mountain Province, western portion of Ifugao, western portion of Nueva Vizcaya, Pangasinan, and Zambales. So yung ating malalakas talaga na pag-ulan ay halos concentrated ngayon sa Ilocos region, some parts of Cordillera region, including some parts of Cagayan Valley region. Sa ating GSM output naman ng ating rainfall from today up to the next 3 days hanggang Friday 8 a.m. So kita po dito ngayong araw talagang concentrated yung ating pinakamalakas na pag-ulan so far na maidudulot nitong Egay today dito po sa Ilocos Norte and some parts of Ilocos Sur. Then sumunod dyan, the rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, and some parts of Cordillera. Dito po sa Cordillera Mountain Ranges. And sa the rest naman ng Ilocos region, ayan, maulan pa rin po tayo sa ngayon. Light rains naman ang inaasahan sa Central Luzon. Kasama na din yung Aurora, sa Nueva Ecija. Pero dito sa Bataan, Zambales ay moderate to heavy pa rin ang inaasahan natin na pag-ulan sa araw na ito. Sa Metro Manila, posible, especially the northern part of NCR, posible po yung mga moderate at times heavy rains today. So based on the GSM daily rainfall na analysis. For Batangas and Cavite, it will continuously experience cloudy skies with rain showers and thunderstorms as well. And malakas pa rin po ang inaasahan na pag-ulan sa Occidental Mindoro. So for the past several days, I think 3 days po ay halos continuous yung pag-ulan dito sa Occidental Mindoro.
due to southwest naman po ito, yung enhanced na habagat dahil nga wala naman po itong signal. Yung signal po natin ay naka-concentrate ngayon hanggang sa Metro Manila, from extreme northern Luzon hanggang sa Metro Manila. Then bukas naman, magpapatuloy pa rin yung ulan sa western section ng bansa, particularly the Ilocos region, Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan, and some parts ng Central Luzon. Sa Metro Manila, may light to moderate rains pa rin kung pwedeng maranasan, and sa Batangas and Cavite. And consistent pa rin yung Occidental Mindoro. Hanggang bukas, aasahan pa natin maulan pa rin doon. Then by Friday, in a way, ay enhanced or improved weather over Cagayan Valley region dahil light to moderate rains na lang doon sa bandang Cagayan Province and some parts of Isabela. Pero sa Cordillera, ganun din, kahit pa paano improved, lalong-lalo na sa Ilocos region. Pero sa western section of Central Luzon, and including sa Pangasinan po, din po pala, ay posible ang mga moderate to heavy rains, 50 to 100 na millimeters of rains due to southwest monsoon po ito, yung enhanced southwest. Then meron pa rin po tayong light to moderate rains sa Occidental Mindoro by tomorrow. So, ayun, dahil nga sa habagat or southwest monsoon, yung occasional and monsoon rains in the next 3 days are still possible to be experienced over the western portion of central and of southern Luzon. Then again, abiso natin na patuloy nating paalala sa ating mga kababayan yung possible flooding and rain-induced landslides, especially in areas that are highly or very highly susceptible to this hazard, as identified in hazard maps and in localities that experience considerable amounts of rainfall for the past several days. So ayun nga, lalong-lalo na po yung mga inulan na ng ilang araw. So very na po sila prone and susceptible to mga landslides and yung mga patuloy na pagbaha. So, pag-iingat ang ating abiso at hopefully by this time ay talagang prepared na or nasa safe na kalagayan po ating mga kababayan, especially sa Northern Luzon. Then, para naman po sa ating outlook for the next 3 days, at least for the next 3 days, yung ating 3-hourly rainfall and surface wind, ito po yung output ng GSM. So, evident po yung Typhoon Egay. Nasa extreme northern Luzon pa rin siya ngayon. Nasa coastal waters of Apari, Cagayan. And then, by mamayang alas 8 ng gabi, na-expect natin na nasa par pa rin po ito. Na inside par pa rin. And it still will affect the northern Luzon area, especially the northern Luzon area. Yung mga pag-ulan din, yun nga, posible pa rin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, yung mga lalakas na pag-ulan. Then the rest po halos due to southwest monsoon or enhanced or induced by southwest monsoon, especially dito sa southern Luzon, western section of southern Luzon. Then by tomorrow, July 27, by 8 a.m. in-expect natin na sa border na po ito ng ating PAR, si Egay, pero yung kanyang effect still mararamdaman pa rin yan sa extreme northern zone, including the Ilocos region, yung Cordillera, may signal pa rin tayo, expect natin tomorrow, may signal pa rin sa mga areas na to. Then by 8 p.m. tomorrow evening, so yun po, malaking chance na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. But still, possible na depende po sa magiging radius nitong bagyo. Kasi kung malaki pa rin yung radius ng bagyo, posibleng may signal pa rin sa especially dito sa Baspet, Itbayat. Pero kung medyo lumiit na ang radius nito, posibleng mag-lift na rin tayo ng signals sa natitirang bahagi na sa mga provinces sa Northern Luzon. Pero as we can notice, habang meron tayong hinaharap na typhoon dito sa extreme northern Luzon, meron din pong nabubuo na sama ng panahon east of Visayas and Mindanao, yung between these areas. And mapapansin natin na by this time ay nag-form po ito, nagiging mas maganda yung kanyang formation, cloud formation, or rainfall, mas nagiging ano po siya, visible. Pero by
July 28, napansin namin na posible pong mabuo ito bilang isang bagyo or tropical depression habang nasa labas pa siya ng area of responsibility natin. Then, by this time, si Egay ay nasa southeastern China na po siya. And tiningnan din po namin yung wind lang. This time, hindi po kasama yung rainfall dito. Yung wind lang and yung kanyang wind speed, especially yung near the center, pwedeng by July 28 or by Friday, pwedeng umabot ng from 10 to 13 na meters per second yung kanyang hangin. So that means to say that possible nga siya mabuo as tropical depression by Friday. So we will analyze and closely monitor this weather disturbance. And by Saturday, nakita natin na posible na po itong pumasok ng ating area of responsibility. And by this time, talagang if ever pumasok na po siya, doon na po tayo mag-start na mag-issue ng another tropical cyclone bulletin. And so far sa nakikita natin na track, posible medyo naman po ito malayo sa ating landmass. Nasa loob siya ng PAR pero maliit sa ngayon, maliit ang chance niya mag-landfall. But still, mag-monitor pa rin tayo and magbantay pa rin sa mga magiging updates ng Pag-asa tungkol dito. So far, yun lamang po ang ating latest sa ating weather scenario or weather situation today. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Lori de la Cruz. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat din po, Ma'am Lori din, sa pagbibigay sa amin ng update sa ating lagay ng panahon. Para naman po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong magtanong sa ating chat box and sa comment section na rin po para sa ating mga FB Live and YouTube Live participants. We will entertain your questions mamaya po sa ating open forum session. Oras po natin mga kaibigan, 9:32 na po ng umaga. At ngayon naman po, makibalita naman tayo sa ating lagay ng ating mga dams. Kung may mga pagtaas po bang sa tubig o pagbaba, makibalita po tayo. Ibibigay po sa atin ni Sir Edgar A. de la Cruz, Weather Facilities Specialist 2 ng Hydromet Division. Thank you. Good morning. Teka, i-ano lang natin yung, share lang natin yung mga Thank you. Ako nga pala po si Mr. Edgar de la Cruz, Hydromet Division, Flood Forecasting Warning Section. Ito po yung map ng Luzon. Kung makikita po natin yung mga locations ng mga dams po natin. Kung makikita nyo yung marami sa atin alam na kung saan mga banda, kung saan mga lugar dito. Pero yung iba baka hindi pa nila alam, so babanggitin ko na. Ito po yung Ambuklaw nasa Mountain Province po yan sa may Benguet. And then magka-series po yan. Itong Binga Dam na may bandang baba ng Ambuklaw, Itogon Benguet din. Then sa baba niya sa may San Manuel Pangasinan, itong San Roque Dam. Then itong Ipo Dam, kung titingnan po natin nasa Sir, excuse me po, sorry to interrupt you, sir. Mahina daw po yung audio natin, sir. Ito, yung mic. Malakas na po ba? Hello? Sa akin po, okay naman po. Sa iba po siguro mahina po yung audio ninyo. Okay. Di pa rin po. Di pa daw po. According to Sir Marianito. Doon ka sa akin. Medyo lapit na lang po siguro, sir, sa ating mic. Lapit na lang ako. Okay na ba yung gito kalapit? Okay na daw, sir. Okay. Sige. Go ahead po. Ito na yung itong Ipo Dam, ito yung nasa may North Sagaray, Bulacan. Then, ang kasiris niyan, ang nasa upstream niyan yung Angat Dam. North Sagaray din, Bulacan. Lahat ng tubig ng babaw lalabas sa Angat, pupunta ng Ipo, then itong Lamesa sa may Greater Lagro, Quezon City. Then itong Pantabangan sa may Nueva Ecija, then ang Magat sa may Ramon Isabela. At ang Calirayo Dam sa may Luban, Laguna.
So, ito na po, dam update po tayo. As of 6 a.m. 26 July 2023, Angat Dam. Ito po yung ito yung dam na kung saan tayo kumukuha ng pang-araw-araw na ginagamit na tubig. So, nasa 181.64 meters siya kanina. So, umakyat siya ng 0.65 compares kahapong elevation na 180.99 meters. And then, umakyat na, at nilampasan niya na rin yung rule curve na 180.31 meters. So, medyo above ano na tayo ng konti. Kasi nung mga nakaraang linggo, medyo nagpaplano sila magkaroon ng water interruption dahil nga below 180 tayo. Ito yung minimum working elevation ng Angat. Then itong Ipo Dam, nasa 99.50, medyo bahagyang bumaba ng negative 0.14 meters. Ang Lamesa, 79.14, bahagya din bumaba ng 0.04 meters. Ang Abuklaw, ito yung nasa Benguet, 746.47, umakyat siya ng 2 meters 0.99. So, medyo 3 metro yan halos yung inakyat niya. Then, ang Binga, nasa 568.52 meters. Then, bumaba ng 569.07 dahil sa nag-open sila ng gate kahapon ng hapon ng 0.05 meters, kalahating metro. Then, hanggang kaninang umaga, naka-open pa rin siya pero medyo binawasan na ngayon na lang is 0.3 meters o isang ruler na lang. Then ang San Roque nasa 238.25 meters, umakyat siya ng 0.82 meters dahil sa yung tubig na galing ng Binga lahat po napupunta sa San Roque Dam. Then, itong Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, nasa 183.63 meters. Umakyat din siya ng 0.24 meters compare kahapon sa elevation niya. Then, ang Magat, nasa 165.39 meters. Umakyat din siya ng 0.26 meters. Compared do sa elevation niya kahapon. Then ang Kaliraya, nasa 287.12 meters, bahagyang bumaba ng 287. Bahagyang bumaba ng negative 0.21 meters compare kahapon na elevation niya ng 287.33. Then ito po yung mga graph. Ito pong sa San Roque, kung titignan po natin yung hydrograph versus hydrograph, makikita po natin na nung from May 1 up to the present, nung kalagitnaan ng May, bahagyang bumababa siya, yung San Roque. Then, nagkaroon ng mga pag-ulan noong buwan ng June. And then, pagpasok ng July, dumating si Tropical Storm Dudong. Ayun, bahagyang umakyat yung kanyang elevation. Hanggang sa ngayon, umaakyat yung elevation niya ng dahan-dahan. Kung makikita po natin yung hydrograph from January 1, dito yung graph nung nasa bandang baba. Nag-umpisa yung San Roque na below normal high. Kaya kung makikita natin yung graph niya,
hanggang May, up to June pala, first week of June, below rule curve siya. Umakyat lang siya sa rule curve nung pumasok si Tropical Storm Dudong. Kung makikita nyo sa bandang right side nung may nakalagay dyan ng lowest recorded elevation ng San Roque ng 225.35. Nangyari to noong January 26, 2007. Then ito po yung sa Magat. Ito yung nasa Isabela. Kung makikita po natin yung from May up to present, makikita po natin yung graph niya. Medyo liko-liko. Medyo tataas ng bagya, bababa, tataas. Dahil makikita natin yung hydrograph niya, may mga pag-ulan doon sa watershed ng Magat dahil doon sa Amihan. At tuloy-tuloy siyang bumababa dahil pumasok na yung cropping, yung pagtatanim ng palay. Then kahit na may pag-ulan, and then siyempre magje-generate kasi hydroelectric dam itong mga dams natin. Kailangan nila maglabas ng tubig. Kaya kahit may mga pag-ulan, kaya lang mahihina, bahagyang bumababa pa rin yung elevation niya. Ngayon lang umakyat, dahan-dahan umakyat, nung pumasok na si Tropical Storm Dudong, and then ito nga si Tropical Storm Egay. Kung makikita po natin yung graph niya noong January up to present, ganun din, mababa rin yung Magat nung nagsimula nung taon, kamukha nung sa San Roque. Bahagyang umakyat dahil po dun sa mga amihan, yung northeast monsoon na pag-ulan dun sa kanyang area. At makikita po naman natin noong April hanggang May, bahagya siyang umakyat dahil nagkaroon tayo ng mga weather disturbance katulad ni Amang. Yun ang nakapagpataas sa kanya. At saka yung si Chedeng. Betsy. Then ito naman po yung sa Pantabangan Dam. Kung makikita po natin, ganun din, kamukha lang din ng mga ibang dams natin. Nag-umpisa lang din siya na mababa sa kanyang normal high. So, medyo struggling para makaakyat siya. Pero, medyo maganda-ganda naman. Kung makikita natin mga previous years, kung makikita natin ibang dams, yung ibang graphs niya, nandoon din naman siya. Hindi naman siya lumalayo. Then, ito, yung Angat Dam, kung makikita po natin from May to present, may mga pag-ulan din na siyang ano sa kanyang watershed. Kaya lang talagang medyo sabay-sabay yung allocation sa cropping, tapos allocation for dito sa water consumption natin dito sa Metro Manila. So kahit na medyo may mga pag-ulan siyang sa kanyang area, sa kanyang watershed, tuloy-tuloy pa rin bumababa yung elevation niya dahil hindi naman kalakasan yung mga pag-ulan. Pero nung pumasok si
Typhoon Dudong, doon lang niya nakuha yung... Kasi may planong magkaroon ng water interaction. Buti na lang pumasok si Typhoon, Tropical Storm Dudong, kaya umakit yung kanyang elevation nitong June. Then, ito po yung yung assessment namin for the month of August. Ito po yung sa Angat, ito po yung rainfall forecast sa Angat na 454 millimeters for the month of August. Aakyat yung elevation niya ng 185.84. So, medyo madadagdagan na naman yung tubig natin. Above rule curve ulit tayo for the month of August ng 183.50. Ito pa yung rule curve. So, meron tayong sobra na 2.34 meters. Then, ang San Roque po, ang rainfall forecast po dyan is 889 millimeters. So, makikita natin na akit din yung kanyang elevation na 251.77. So, below rule curve pa siya ng 253.12. So, short siya ng 1 meter, 1.35 meters. Then, ito pong Pantabangan, ang rainfall forecast basin rainfall is 428 millimeters. So, aakyat yung kanyang elevation, water elevation, ng 188.49 meters. Pero, short pa rin siya sa kanya rule curve ng negative 24.04 meters. Then, ang Magat po, ang forecast basin rainfall niya is 579 millimeters. Mag-i-spill siya nitong August. Pag nakuha niya yung 579 millimeters, o-over siya sa 188 meters. Ito yung sorry. O-over siya sa 190 meters na normal high niya. Pag nakuha yung 579 millimeters of rainfall. Then, ito po may mga issuance po kaming mga general flood advisory. Karamihan dyan sa Northern Luzon. Yan Caraga, CAR, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, and Region 5. Sa Visayas po, meron pang General Flood Advisory sa Region 6. And sa Mindanao, yung sa Barn, final po kaninang umaga. And then, ang Pampanga River Basin po, naglabas din sila ng flood advisory na number 4 issued at 5:30 a.m. Then ang Agno, ganun din, naglabas din sila ng flood advisory. Nag-issue sila kaninang alas 8 ng umaga, kahapon ng alas 8 ng umaga. 25 July 2023. Hindi pa namin nailagay dito yung update nila. So, ang Cagayan po, kung saan dumaan yung si Bagyong Egay, naglabas po sila ng flood bulletin number 3 issued at 5 a.m. kanina 5 a.m. ng 26 July 2023. And then yun lang po muna ang update namin dito sa Hydromet Division Flood Forecasting Warning Section. Maraming pong salamat. Maraming salamat din po Sir Edgar sa pagbibigay ng update status ng ating mga dams. Thank you so much po. Maaring pagpatuloy lang po natin ang ating mga pagtatanong sa ating mga chat box.
at comment section sa ating mga taga-subaybay via Zoom at pati na rin po sa ating FB users and YouTube participants. Sasagutin po yan ng ating mga pag-asas, climate and weather experts sa forum na ito. Mamaya po sa ating huling bahagi ng forums, open forum. And now, without further ado, alamin na po natin ang kondisyon ng ating klima sa nakaraang buwan. Tawagin na po natin si Ms. Remedios L. Sherbo, Senior Weather Specialist ng CAD CRIMS. Thank you, Ian. Good morning. Morning to all. Share ko po yung screen ko. Okay na po yung screen ko. I will be presenting climate review from June to July 24, 2023. Content outline, recent ENSO condition, yung mga weather systems that affected the country during the period June to July 24, 2023, and the climate assessment, and then the summary. To start with, ano ba yung ating ENSO alert system status? Now, meron tayong El Niño advisory. El Niño is present in the tropical Pacific and will persist until the first quarter of 2024, showing signs of strengthening in the coming months. This was issued last July 4, 2023, our El Niño advisory number 1. And El Niño increases the likelihood, pag may El Niño, mas mataas yung likelihood na below normal rainfall conditions na magbibigay ng mga negative impacts such as dry spell and droughts in some areas of the country. However, doon naman sa western part of the country, above normal rainfall naman yung ating aasahan during the southwest monsoon season or habagat, and may also be expected. In this graph, pakikita ko lang yung Oceanic Niño Index from DJF, yung running mid niya ng DJF 2021 to April, May, June 2023. Pakikita natin yung blue bar, ito yung negative anomaly or yung SSTA, negative SSTA, yung blue color. At ito namang red color, ito yung positive anomaly. From minus 0.5 to 0.5, ito yung threshold ng neutral condition. Above 0.5 anomaly ay yung El Niño threshold at yun namang mas mababa sa negative 0.5, yun naman ating La Niña threshold. Yun yung pag negative yung ating anomaly, yun yung meron tayong La Niña condition. Tingnan ulit natin, itong DJF 2021 na negative 1.0 or ibig sabihin lamang nito may anomaly siya ng minus 1.0. Kung minus mo yung observed na anomaly, na-observe na temperature sa Central and Eastern Equatorial Pacific minus sa historical record niya. Itong part na to ng DJ 2021 hanggang AMJ, ito pa yung La Niña 2020 hanggang 2021. Tapos nagkaroon tayo ng neutral condition ng MJJ, May, June, July, August, May, June, July at June, July, August. During JAS or the July, August, September season, nagkaroon tayo ng nagkaroon ng 0.5 SSTA anomaly, sea surface temperature anomaly. Then, kaya no October 15, 2021, nag-issued ang pag-asa ng La Niña Advisory na number 1. At up to March 2023, kasi dire-diretso yung kanyang mas mababa sa minus 0.5 na anomaly hanggang DJF. Up to March 2023, nagkaroon tayo ng yung final advisory natin ng La Niña, yung number 18. Then,
neutral condition siya. At nung after AMJ or the April-May June 2023, nakapag-record siya, yung SSTA natin ay umabot sa 0.5. And during March 23, 2023, Pag-asa is issued El Nino watch. Noong May 2, 2023, issued El Nino alert at July 4, nagkaroon tayo ng press briefing, statement on onset of El Nino, and issued El Nino advisory. For the ENSO indicator, meron tayong dalawang indicators, yung para sa atmospheric at saka oceanic indicator. For the oceanic indicator, ito yung ating monthly SSTA from June 2021 to June 2023. Makikita natin dito, negative yung anomaly niya. Hanggang dito sa May March 2023, nandito na siya sa neutral condition. At noong May 2023 nga ay nandito na 0.5 at tumaas na siya noong June 2023. Kung i-average mo yung April, May, June, yung pinakita ko kanina, ito yung naging positive 0.5 anomaly. Para naman sa atmospheric indicator, the Southern Oscillation Index, yung Southern Oscillation Index, yung standardized anomaly of the mean sea level pressure difference between, dito sa lugar na to, between Tahiti and Darwin. Yung ating atmospheric indicator, naman SOI from June 2021 to June 2023, nandito na siya sa negative value. Kabaliktaran naman dito, yung negative naman niya sa SSTA, positive yung El Nino condition. But here in SOI, negative para yung kanyang threshold para sa El Nino. In between 7 to -7, yun yung neutral condition. Etong blue line, tsaka itong red line, yun yung neutral. Ito yung ating reading ngayon from hanggang June 2023. Both atmospheric, yung ating SOI and oceanic SSTA indicators are in the El Nino levels. For the Pag-asa issuances, nabanggit po kanina, nag-issue tayo ng El Nino watch. Yung El Nino watch issued when conditions are favorable for the development of El Nino within the next 6 months. Pag nakikita natin na yung El Nino ay magpo-continue within that at may percentage na 55% or more, that's the time na mag-i-issue tayo ng El Nino watch. El Nino alert naman, pag nakikita natin yung conditions are favorable with 70% chance of more of El Nino development within the next 2 months. Then, yung advisory, if El Nino is observed and expected to continue within the next 5 consecutive overlapping 3 months and the probability is 80%. Kanina pinakita ko yung -0.5 na reach niya na yung AMJ 2023 at meron siyang forecast, pino-forecast siya na for the next 6 consecutive overlapping 3 months ay magpe-persist siya with 80% or more. Noong yang July 4, 2023, nag-issue tayo ng El Nino Advisory number 1. Ito yung content ng ating El Nino Advisory. Meron tayong overview para sa El Nino, yung assessment in June 2023. Actually, kamukha lang ito ng ating MCAO or the Monthly Climate Assessment and Outlook. Yun nga lang, ito ini-issue natin pag MCAO, neutral condition, pero pag meron tayong El Nino or La Nina, yun ang ating advisory. Dito, pinakikita yung overview, tapos yung assessment for the month, then, ano ba yung nakikita nating outlook for the next coming month? Yung weather system, in-expect natin, yung rainfall forecast, temperature, at yung iba pang mga pag-iingat na nakapaloob dito. At the same time, meron din tayong simplified version. Itong El Nino Advisory nito, same lang din yung content dito sa ating narrative El Nino Advisory. Yun nga lang, mas madali intindihin kasi makikita nyo dito yung overview. Ito na siya. In graphical form siya. More on graphic siya at saka parang bullet. Ito, naka-ano na siya, madali siyang basahin at madali siyang intindihin. Same with the El Nino Advisory number 1, makikita din dito yung content dito, ito yung assessment, and then dito sa right side, yun naman yung El Nino Advisory na outlook in July 2023 or the coming months. Ito yung ating, kung gusto nyo makita yung source nito sa ating website, ito po yung
yung source, then ito yung para naman sa narrative. For the climate assessment, start tayo sa mga weather systems na naka-apekto sa ating bansa during the period June to July 24, 2023. Unang-una na dyan yung ating southwest monsoon na talaga namang naka-apekto or then enhanced southwest monsoon, in-enhance siya yung ating mga bagyo at yung mga localized thunderstorm. Mapapansin nyo, mainit sa maghapon pagdating ng, mainit buong maghapon, pagdating ng hapon, biglang uulan. Ito yung ating mga localized or mga isolated rain showers. Then, yung ating IPCC, Intertropical Convergence Zone, Reeds of High Pressure Area or the XPA, ito yung weather system na nagpapaulan. Pag meron tayong reeds of high pressure, ibig sabihin lamang nito, makakaranas tayo ng good weather condition. Yung ating mga frontal system, easterlies, at yung mga maraming low pressure areas. Yung mga low pressure areas na to, ito yung mga candidate ko, ito yung mga nabubuong mga bagyo. Mamaya pakikita ko yung ibang bagyo natin, naggaling siya sa low pressure area. Tapos, na-develop siya into bagyo. For the period June to July 24, nagkaroon tayo ng 3 bagyo. Si Typhoon Chedeng, ng July 6 to 11 with international name Butchol. Si Tropical Storm Dodong noong July 30 to 15, 2023. At ito ang present na Super Typhoon Egay na nag-start noong July 21 na hanggang sa ngayon ay nananalasa pa. Then for the Tropical Cyclone Track and Accumulated Rainfall, this 2023 may pang-ilang bagyo na tayo, pang-5 na si Egay. Sa map na to, this is the rainfall map ng cumulative rainfall and track of Typhoon Chedeng or Butchol noong June 6 to 11. Ito yung kanyang track, yung legend niya, makikita rin nyo sa kulay kung kailan siya hanggang typhoon level ang inabot niya, itong red. Yun naman si T.S. Dodong, ito yung kanyang track, naglandfall siya. Yung mga blue color nga pala, ito yung legend niya. Ito yung millimeter of rainfall na ibinagsak o na-observe during the passage of these typhoons or tropical cyclones. And then, ito yung track ni Typhoon Egay. Super Typhoon Egay. Si Typhoon Chedeng, hindi siya nag-landfall, but to some extent, in-enhance siya yung southwest monsoon and had brought light to moderate rains over the country. Walang tropical cyclone warning, signal was raised. Ito namang si T.S. Dodong, start siya ng LPA sa east of Aurora and then developed into Tropical Depression Dodong. At naglandfall siya sa Dinapigue, Isabela. Ito dito sa part na to. Nung papalabas na si TSCD Dodong, ay na-intensify siya sa pagiging tropical storm. Bago pa man siya makalabas ng bansa, nung papalabas na siya, ay na-intensify siya into tropical storm. At si Tropical Depression Egay, nanggaling, una muna siya, LPA, naging Tropical Depression Egay, at na-intensify siya hanggang super typhoon as it continues to threaten northern Luzon. After niya maging STY, kanina napakinggan natin kay Miss Loridine, ay typhoon na siya, medyo bumaba siya ng isang level, pero still, nananalasa pa rin siya. For the significant weather event na nangyari ng June to July, maraming flooding occurrences and rain-induced landslide have occurred in various areas of the country. Isa na nga rito, yung ating mga unang-una, si Typhoon Chedeng, although hindi nga siya nag-landfall, pero nagdulot naman siya ng mga pagbaha at mga pag-ulan dito sa Metro Manila at sa iba pang party ng Luzon. Ito nga pala yung mga ulan na binigay ni Typhoon Chedeng. Nagbigay siya sa Port Area Science Garden. Ito 262.1 mm dito sa area na to, sa western part ng Luzon, sa may Palawan at dito sa may eastern Mindanao. Yun yung part ng Tagum, Dipolog, tsaka yung Hinatukan. Then, iba pang mga weather system natin, yung LPA of Eastern Samar, yung ating IPCC na nagbigay din ng mga pag-ulan, at yung mga heavy rain showers, mga thunderstorms, NCR. Nagkaroon din tayo ng mga buhawi sa Pampanga at ang Tabacan, Cotabato dahil sa pagbahang hulog ng tag-ulan ay idineklara
na state of calamity. Dito naman sa satellite image na to, noong July 13 pa lamang, before pa maging siyang Dodong, LPA siya, nagdudulot na rin siya ng mga pag-ulan. Tapos nga sa LPA, madami siyang ng pag-ulan. Dito sa satellite image na to, LPA pa lang siya, may mga pagbaha na siya. At dito naman sa bandang kanan, si LPA ay naging si Dodong na. Ito yung mga pagbaha niya, madami ding ulan yung dala ni Dodong. Sa Iba, Abukay, Bataan, at Subic, nakapagtala siya ng 594.3 mm. Ito yung rainfall na accumulated during the passage of Tropical Storm Dodong. Then, may mga rains flooding reported in several Luzon areas. At although nag-exit na siya, ine-enhance pa rin niya ang habagat. Kaya continuous pa rin yung mga pagbahang nagganap kagaya dito sa Dagupan City noong July 17, 2023. Yung buong area nila ay flooded. Then, more than 1,600 Filipinos ang affected. From sa NDRRC website, nakita ko to, maraming mga landslide ang naganap sa CAR, sa Region 1. Ito, picture to sa Pangasinan. Then, for the Super Typhoon Egay, or with international name Doksuri, from LPA din, naging tropical depression siya, at ngayon, intensify. Marami siyang mga pagbaha at malalakas na hangin na dulot. And next forum siguro, doon mabubuo yung kanyang mga reported damages sa infra at saka sa agriculture. For the combined effects from NDRRC situational report, as of July 21, 2023, ito yung combined effect of Southwest Luzon and enhanced by PC Dodong 2023. Ito yung affected population niya, affected persons, at 5 region yung na-apektuhan niya, 15 provinces, 62 cities, municipalities, at 284 barangays. Nagkaroon siya ng 2 casualties. Mga related incidents, kagaya dito, were reported in Region 1, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 6, and NCR, and estimated cost of damage in price, 100 million. Then, damage to agriculture, 160 families, yung hectares ng affected farmers pala and fisher crops. Then, yung estimated cost of damage to agriculture is 198 million plus. For the climate assessment naman ng ating rainfall, for the actual rainfall for June 2023, dito sa left side, ito yung normal rainfall ng June. Average ng 1991 to 2020 na rainfall ng June. At dito naman yung na-observe. Makikita natin in terms of millimeter, ito yung mga sa western side. Mas marami siyang ulan sa western side. Dito naman sa na-observe. At pag itong observe over normal times 100%, ito nga yung ating percent normal. Below to near normal rainfall condition were observed in most part of the country. Makikita nyo halos puro yellow and green siya. At ilan lamang yung kanyang mga above normal rainfall in the provinces of La Union, sa Batanes, Southern Palawan, sa Bohol, Southern Leyte, Camiguin, Agusan del Sur, and Davao Region. All in all, wala siyang naitadang zero, way below normal rainfall. 30 provinces yung naging below normal, at 43 naman ang nakatanggap ng near normal rainfall, at 10 yung above normal rainfall. 10 provinces above normal rainfall. For the actual rainfall per province, yung nabanggit ko kanina, ito yung kanyang percent normal. Kung gusto niyo ng in terms of millimeter, ito yung mga values per province, at ito naman yung percent normal per province. Then, for July 1 to 24, 2023, for July, ito yung normal rainfall niya, 30 years normal, at ito naman yung na-observe ng July 1 to 24. Hindi pa tapos yung posible pa itong madagdagan, pero still makikita na natin dito sa party na to marami ng pag-ulan. At ito yung percent normal from July 1 to 24, halos below to near normal were observed in most parts of the country. Yung above normal rainfall niya dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at dito sa may Surigao del Sur.
way below normal naman dito sa part ng Ilocos Region, except La Union, and Aklan dito sa part na to. Sa rainfall per province naman, 4 na provinces yung nakatanggap ng way below normal, 43 yung below normal, 31 yung near normal, at 5 provinces yung above normal rainfall. For the actual rainfall per province in terms of millimeter and percent normal, ito po yung detailed data niya. From data na nakalap sa ating mga sign-off station, through kriging and archives, kaya through interpolation po, kaya tayo nagkaroon ng rainfall per province. And for the dry condition dry spell drought assessment, based on April to May, June 2023 observed rainfall, inassess po yung 3 buwan rainfall. Merong litong 2 dry condition, Isabela and Tarlac, nakatanggap ng 2 consecutive months na below normal rainfall. At yung for the dry spell, Apayao, Cagayan, Kalinga, meron naman siyang 2 consecutive months na way below normal rainfall. Mabanggit ko nga lang po pala. Dito sa Pag-asa, yung ating pag sinabing meteorological dry spell drought condition, lahat dito ay base lang sa rainfall observed. And as of July 24, 2023, based naman sa April to July 24, 4 months siya na observed rainfall. Ito yung mga areas or provinces under Luzon na nakaranas ng dry condition, dry spell. As of now, wala pang net drought. Sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. All in all, 25 yung provinces na dry condition, 5 yung sa dry spell. At wala pang drought. For the temperature assessment as of June 23, for the month of June 2023, ito yung maximum temperature, minimum temperature na naranasan, at ito naman yung mean. Maximum plus minimum, yung average ng dalawang to, ito yung mean temperature. Dito sa legend, makita natin, pag yung mga blue color, ito nagsisignify lang siya, malalamig na temperatura yung naranasan sa lugar na to. While yun namang red, from pink to red, ito na yung mga above average or slightly above average, mas mainit hanggang mainit na temperatura yung ating naranasan. For the Tmax, yung daytime temperature natin, maximum temperature, were generally near to cooler than average. Mas marami siyang puti, average yung puting bilog niya, hanggang cooler, mas malamig. Samantalang yung TIMI naman sa nighttime temperature, mas marami siyang near to warmer than average. Puti hanggang red color. Yung ating mean, near average o above average mean surface air temperature were observed in most parts of the country. Halos puro average lang siya. As of July 1 to 24, 2023, ito yung maximum temperature, minimum temperature, at mean. Sa daytime naman, generally near to warmer. Puting bilog, puting an average temperature hanggang to warmer than average. Sa TIMI naman, halos makikita nyo, puro red lahat yung kanyang pink to red. Kaya slightly warmer to warmer than average yung na-experience niya. And for the mean temperature, near average to above average din. Ang mean surface air temperature observed in most parts of the country. For the highest and lowest recorded temperature for the month of June, nakapag-record po tayo ng 38.8 sa Tubig-Igaraw ng June 2, 38.5 sa Isabela, at 36.5 sa Metro Manila. Pinakamababa naman ay 16.2 sa Baguio City, at 15.1 sa Biesula Trinidad ng June 1. Para sa Metro Manila, 23.5 sa Port Area ng June 6 at 11, 2023. For July 1 to 24, nakapagtala ng 38.0 degrees centigrade sa Isabela noong July 6. For Metro Manila, 37 degrees centigrade sa Port Area noong July 5. Pinakamalamig naman na naranasan hanggang July 24 ay 17 degrees sa Baguio City, 15.4 sa BSLB Trinidad, dito sa Baguio ng July 15 at July 9. For Metro Manila, 23.1
at sa Science Garden ay July 13. Observed temperature extreme. Ngayong July, nakapag-record tayo ng marami tayong istasyon na na-surpass yung kanyang historical extreme, kagaya ni Clark, Port Arias, Sangli, Daet, Malaybalay, Zamboanga. Dito po sa new record na to, ito yung naitala niya ng as of July, na nabit niya yung historical record. Kagaya nito, example nito, yung Clark, nakapag-record siya ng 36.1 noong July 5, 2023, pero ang historical record niya ay noong July 9, 2020 na 36 degrees Celsius. Sa 2023, ang pinakamataas na temperatura as of January to July 24, 2023, pinakamataas ay naitala sa ISO na 39.0 degrees centigrade noong May 7 at yung pinakamababa ay 10.2 sa Baguio City noong February 16, 8.7 naman sa Bicasila Trinidad noong February 12, at for Metro Manila, pinakamataas ay 37.4 noong May 8 sa Naiya, Pasay City. Noong March 5 naman, 19.5 ang naitala sa Science Garden. Then, historical record natin sa buong Pilipinas, 42.2 ang pinakamataas na temperatura at ang pinakamababa naman ay 16.3 degrees centigrade sa Baguio City. Sa Metro Manila, pinakamataas na naranasan ay 38.6 historical record siya. 14.5 naman sa Port Area Manila noong June 11, 1914. For the selected significant climate anomalies and events for June 2023, ito na po, global na to. Sabi dito, global average temperature, yung June 2023 ay rank highest for June since global records began in 1850. Then, maraming tropical cyclone activity with 9 named sources across the globe. Asian Type 2010 for sport warnish June. Then for this summary, and sa alert system status natin, La Niña Advisory number 1, yung rainfall para sa June, below to near normal sa buong bansa, above normal rainfall sa ibang provinces gaya ng La Union, Batanes, Palawan, Bohol, and others. Ang atin namang temperature ay near average to above average. And for July 1 to 24, below to near normal din ang na-observe in most parts of the country, above normal sa provinces ng Camarines Norte, sa part dito sa may Bicol region, Surigao del Sur, way below normal naman sa Ilocos region except La Union and Aklan. Near average to above average mean surface air temperature ang na-observe during July 1 to 24. At yun lamang po, tapos na yung presentation ko. Maraming salamat. Back to you, Ian. Maraming salamat din po, Ma'am Rems, for the review of the climate conditions simula June to July sa taong ito. May mga katanungan na po tayo sa ating FB at YouTube comment section. Mamaya po, sasagutin po yan ng ating mga kasamahan sa Pag-asa sa Open Forum. Oras po natin mga kaibigan, alas 18 na po ng umaga. Ngayon naman po ay alamin natin ang S2S forecast o yung subseasonal to seasonal forecast. Ibabahagi sa atin yan ni Sir Joey Figuracion, weather specialist ng CID Clips. Yung schedule natin ng July na pirmado. Iyan, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga attendees for today. I-share ko ang aking slide. Okay, I will discuss about the subseasonal to seasonal climate forecast. So basically, ang ating content for this presentation ay magbibigay ako ng konting overview ng subseasonal to seasonal forecasting and the predictability of this kind of product and the climate forecast and the summary. So ano po ba yung sinasabi natin S2S o subseasonal to seasonal prediction? So basically ito ay mas longer lang doon na forecast doon kanina sa binigay na weather forecast, but it's in the course of time averaging that can be in pentad or weekly basis time scale. So yung yung time scale is about up to 2 weeks up to 2 months. So it is part of the World Meteorological Organization global framework for climate services to improve the forecast skill and understanding of high-impact weather events. Dito sa atin sa Pilipinas, ang ating basically ang ating high-impact weather events ay yung heavy rainfall at yung bagyo or tropical cyclone. So this is
additional information to improve decision making and policy making in different stakeholders in the society. If you have information, you can bring early warning to early action. So for preparation po ito, for kasi medyo mas mataas na o mas mahaba ng ating time scale. So kasi meron na tayong weather prediction, di ba? Yung mga binigay kanina ng ating forecaster na si Lori Dean. At mamaya mayroon tayong seasonal prediction which cover about up to 6 months. So ito ay nag-fill ng gap doon sa weather prediction and seasonal prediction. So may mga sources ng predictability ito. Isa na dyan, yung Madden-Julian oscillation kung naririnig niyo po ito. So it pertains sa mga extreme events ng mga ulan at ng tropical cyclone. Other than that, mayroon pa tinatawag na ocean land ice surface condition. Yung narinig yung La Nina and El Nino is part of the predictability or sources of predictability of S2S. But i-discuss yan later na lang ng ating isang presenter para sa ENSO or El Nino update. Now, the soil moisture, snow cover, and so on. But basically, I will just discuss the MJO. So, ano yung tinatawag natin MJO? So, it is an oscillation, ibig sabihin fluctuation din ito ng different or disturbance of different weather parameters such as clouds, wind, rainfall, and pressure. So, kung may pagbabago, ibig sabihin may pagbabago din sa tinatawag natin na behavior ng atmosphere. So, kung although ito ay unique sa global tropics o sa tropical regions like the Philippines, including the Philippines, but yung epekto niya is in a global scale kasi nga yung tinatawag na tayong teleconnection at it hovers about 30 to 60 days in its oscillation. So, eastward po, hindi lang nag-play yung video, but it is an eastward propagating disturbance na nakaka-apekto sa global tropics, including our country. So, dahil sa sa fluctuation ng atmosphere sa different parameters, like for this illustration, kung nandun tayo sa enhanced convection, ibig sabihin, mataas yung probability na mas maraming ulan kaysa sa normal. Na kung nandun tayo sa suppressed phase niya, ay ibig sabihin yan, may pwedeng kumonti yung ulan. So, ganun po ang fluctuation niya. So, it can enhance or suppress the rainfall in the equatorial area. Kasama na po ang ating bansa dito sa Pilipinas. At sa isang modulator din po siya ng tropical cyclone activity dito sa ating bansa. So, pwede niyang, dahil nga kung may increase ng cloudiness, ibig sabihin, mayroon ding malaking chance na mag-fuel ng mas maraming bagyo or magkakaroon ng formation ng bagyo. Now, tingnan natin kung anong evolution niya o anong observation in the recent days, no? In the past 40 days, so sinasabi na in the recent week po na mahina po ang signal ng MJO. So, ibig sabihin, hindi siya na-apekto sa anumang bahagi ng mundo sa ngayon. So, dahil disorganized siya, kung nandiyan kasi sa loob yung signal niya, ay ibig sabihin, mas nagkakaroon siya ng epekto in different part of the world. So, maritime continent is part po tayo dyan ng Pilipinas. Ito nasa upper right corner. Yan, yung green areas, yan yung tinatawag na maritime continent, kasama ang Pilipinas. Kung nandyan po yung signal niya, ibig sabihin, nandyan yung epekto ng increased convection. So, yung the last, yung green line, nung June, ay nagpaikot-ikot siya. Actually, muntik na siyang pumasok sa atin, pero humina siya bigla, tapos bumalik doon sa may Indian Ocean. Then, humina ulit. So, hanggang ngayon, mahina pa rin yung kanyang signal at hindi siya nakaka-apekto sa anong bahagi ng mundo. At sa forecast ng mga models, different models, sa US models, GFS, sa European models, sa Japan models, ay sinasabi na the first and second week ay medyo mahina pa rin ang nakikita o solution ng mga models at nasa low pa rin siya ng unit circle. So, ibig sabihin, kakaroon siya ng less pa rin na epekto or little to no influence on our weather here in our country in the coming 2 weeks dahil mahina po yung kanyang amplitude or yung signal. Now, in terms of our subseasonal to seasonal climate forecast,
starting today until August 8. So dalawa pong parameters kasi ang ating tinitingnan, dalawang high impact weather, high impact weather, which is the tropical cyclone, yung bagyo. Ang ating diyang product ay PC threat potential. At yung malalakas na pag-ulan ay ang ating titingnan ay yung rainfall exceedance probability. So dalawang high impact weather event. Sa bagyo ay for the next 2 weeks ay mayroon tayong TC-EGAY ngayon, di ba? Ito nandito sa northern zone. So more likely ay pa northwestward ang kanyang direction towards the southern China area. At yung mayroon nakikita ang model ng GFS sa kanyang solution na may high probability of another cyclogenesis o pagbuo ng bagyo sa eastern side ng Philippine Sea. At although malayo, pero inaasahan na kung ganito ang kanyang track, ay asahan na mayroong habagat pa rin in the coming weeks, in this week, in terms of TCLV1 effect for week 1. At sa week 2, mapapansin ninyo, low likelihood na. So, ibig sabihin, humina yung likelihood ng cyclogenesis. Ito ibig sabihin, mas mahina na yung itong, although mabubuo siya for week 1, sa week 2 ay palayo na kasi siya, maybe diminish na rin yung ang solusyon ng model dahil nandun na siya sa bandang itaas natin. So, generally, PC threat ay active for week 1 and PC threat is not active for week 2. Now, kung matatanong nyo, ano yung mga possible track ng bagyo sa buwan ng July, although nasa medyo latter part ng July, maaari pa rin natin tingnan ito. Kung mapapansin nyo si EGAY, ay medyo nandun siya sa between 2 and 3 na track, no? So, nandiyan, ito yung, kasi 50% of possible track ng bagyo during July ay nag-recurve lang siya sa Northern Luzon. So, hindi siya mag-cross over land, and 50% ay mag-cross over land over Northern Luzon and Southern Luzon at maagip ang bahagi ng Visayas area. So August, medyo mas marami na mas malaking chance na medyo norte ang track ng bagyo. But generally, 50% ay landfalling. Yung scenario ay 50% landfalling yung bagyo sa Northern Luzon. At 50% ay nagre-recurve lang siya sa upper part ng Philippine Sea. Now, titingnan natin sunod ang ating product for high impact weather events in terms of heavy rainfall. So ito yung heavy rainfall exceedance probability forecast. Now kung mas pula o mas darker na pula, very high probability. Kung pula, yellow to pula, high probability. So mapapansin niyo dyan na most part ng Luzon ay nagpapakita ng an event to up to different threshold po ito, more than 25 millimeter of rainfall up to more than 200 millimeter of rainfall. So napapansin niyo na yung Luzon area, particularly na yung western side ng Luzon, ay up to, malaki yung probability up to 200 millimeter of rainfall. So in terms of kung madadamp ang ganitong magnitude ng ulan or value ng ulan, sa ano na yan ay can connote na above normal, yung above average ang rainfall in the western side of Luzon for week 1. At sa week 2, mapapansin ninyo, medyo, kasi sa week 1, mapapansin nyo dito, most of part of Luzon may malaking probability na nandun sa matataas na threshold up to 200 millimeter of rainfall. Sa week 2, mapapansin niyo mas kumunti na yung areas na medyo mas malaki yung chance na magkakaroon ng malakas na pag-ulan. But generally, andun pa rin yung posibilidad o malaking posibilidad na meron tayong more than 200 millimeter of rainfall na maaaring ma-experience sa western side ng northern central Luzon, including na yung some parts of southern Luzon, particularly na yung occidental Mindoro. So in summary, so ang ating NGO status ngayon, dahil isa ito sa nag-modulate ng ating ulan at sa bagyo, ay mahina siya. Ibig sabihin, wala siyang influence o little
or to no influence on our weather patterns here in our country for the next 2 weeks. And for tropical cyclone threat potential forecast, meron tayong active TC threat potential for week 1 to July 26 to August 1, 2023. Dahil nga meron tayong TC Egay, which is in the northern Luzon, and another TC Genesis, another formation of possible TC sa eastern side ng Luzon. So, at papasok sa ating area of responsibility. Although, mahalayo sa landmass o sa lupa, but generally, may epekto pa rin yan sa ating habagat. So, week 2, mahibaba na yung tsansa na magkakaroon ng TC Genesis or another TC for week 2. At sa rainfall exceedance forecast natin in different threshold, babigyan lang natin ng diin yung medyo matataas na threshold which can be attributed to above normal rainfall condition. For considering 1 week lang ating titingnan ay more than or high likelihood of more than 100 millimeter over most part of Luzon at 200 millimeter naman sa western section ng Luzon. So except Southern Palawan. At sa week 2, medyo mataas ng threshold pa rin sa na 100 mm matalaki ang chance na maaaring magkaroon ng more than 100 mm of rainfall sa western section ng Luzon at sa merong malaking chance naman na more than 200 mm of rainfall sa western section lang ng northern at central Luzon. Of course, except for Palawan. So, para po sa itong mga product po ito, nasa website din po namin, bibigyan namin kayo ng gabay doon po sa website namin, sa landing page. Punta po kayo doon sa submenu, sa tropical cyclone. Andun po yung TC threat potential. Ito po yung link na yan sa baba. Then, sa ating climate prediction sa S2S, yung rainfall exceedance probability forecast, doon po sa climate tab at yung climate prediction na submenu at subseasonal submenu. Ito po yung link na yan. So, maaari pong balikan ninyo yan. At ina-update po ito ang MWF Monday, Wednesday, and Friday. At para po sa karoon, maaari po kayong sa chat box or later sa open forum sa sagutin ko natin. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you din po Sir Joey for the S2S forecast. Sa mga, especially po sa mga nangailangan ng update sa mga susunod na mga linggo at buwan. Lalo na sa mga kasama natin sa agricultural sector. Kumusta po kayo mga kasamahan namin? Maaari po bang mag-health break po muna tayo ng 5 minutes? Health break. So, oras po natin is 10:33. Balik po tayo ng 10:38.
Okay, nagbabalik po ang ating 162nd Climate Forum and without further delay, alamin na po natin ang ating climate outlook sa susunod na 6 na buwan. Ibabahagi po sa atin ni Miss Annalisa Esolis, Assistant Weather Services Chief ng CLIMS. Thank you very much, Sir Ian. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay lang po ba ang boses ko sa inyo? Yes, ma'am. Loud and clear po. Okay lang po. So, pagpasensya nyo na lang po. Medyo malat. So, here's our for the next 6 months covering August up to January 2024. Allow me to share my screen now. Okay, kita na po? Yes, ma'am. Okay. So here's our forecast outlook for August up to January 2024. I'll give you about ENSO update, climate outlook from August 2023 to January 2024, and then the summary. El Nino update. So here's the conditions in the tropical Pacific. So ang monitor natin yung tinatawag nating oceanic and atmospheric indicator. So sa kaliwa makikita natin yung sea surface temperature anomaly from June 25 to July 2022-2023. So makikita po natin at the global tropics ay equatorial SSTs were above average across most of the Pacific Ocean. So makikita po natin yung sea surface temperature anomaly simula po ng Mayo up to July, simula nag-transition siya from ENSO neutral condition papunta sa El Nino condition, makikita po natin yung persistent and continuous warming at the central and eastern equatorial Pacific at makikita po natin na nagsimula yung pag-init ng temperatura ng dagat dyan po sa far eastern equatorial Pacific. So dyan po nagsimula at nakikita po natin sa ngayon, base sa monitoring ng Pag-asa, very unprecedented po yung tinatawag na unusual warming na nagsimula dyan sa eastern Pacific na tinatawag na Nino 1+2 region. So ito po ay nangyari kung titingnan natin itong unprecedented na warming na nakaabot ng at least 4 degrees po yung pag-init nito dun sa usual niya last 1982-83 El Nino. So yun po yung nakitang pattern ng pag-init ng sea surface temperature dyan po sa far eastern equatorial Pacific at patuloy nga po na umiinit and mostly dyan po ay papunta na rin dyan sa may Central Equatorial Pacific. At dito naman sa kanan, so ito yung atmospheric indicator natin in terms of cloudiness or yung OLR anomalies na makikita natin na meron po tayong mga positive OLR o yung tinatawag na suppressed convection and precipitation were evident around Southeast Asia and the Philippines simula po nung June 22 up to 17 July. So kung tatandaan po natin, during that time, nagkaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break na kung saan nag-dominate yung tinatawag nating easterlies at saka yung ridge of high pressure areas na kung saan yun po yung time na nag-dominate po yung tinatawag nating paunang epekto or yung precursory impact po ng tinatawag nating El Nino. Yun yung nag-dominate po during that time. And in terms of monitoring sa latest weekly SST departures natin, sa Nino 3.4 region is 1.1 degrees centigrade. So medyo mas umiinit nga po. And kung titingnan natin, lahat ng Nino regions ay positive SST anomaly. So meaning the whole tropical Pacific is warming. Mas umiinit po siya. At base po dito sa latest weekly, so nakikita nga natin, yung tinatawag na Nino 1+2 region, ito yung medyo mas nakikitang mas tumaas ang pag-init at very significant. And then kung dito naman sa kanan, ito yung subsurface temperature anomalies. So ito yung minomonitor natin, nag-i-indicate kung ito po bang existing na warming o El Nino ay magtutuloy-tuloy or magpe-persist or posibleng mag-strengthen. So dito natin makikita dun sa subsurface temperature anomalies. So it dominates the equatorial Pacific Ocean at nakikita po natin, hindi lang ito naka-animate, pero nagsisimula na rin po yung subsurface temperature
Sobrang pag-init dito sa Far Eastern Equatorial Pacific at nag-extend up to the Central Equatorial Pacific. So yan po yung tinatawag natin, showing signs of persistent and strengthening El Nino. Ano yung mga chances na pagkakaroon ng El Nino at least up to the first quarter or first half of 2024 yung nakikita natin? So base po dito sa official NOAA US CPC ENSO probabilities, so makikita natin up to February, March, April, more than 80% at probability El Nino will persist at least until the first quarter or up to the first half of 2024. At in terms of strength, makikita po natin naman dito sa baba kung siya ay whether maging weak, moderate, or strong El Nino. So sa ngayon ay weak El Nino pa rin po. But then nakikita po natin pagdating ng October, November, December season, higher probabilities to become moderate El Nino. Ibig sabihin, dun sa Nino 3.4 region is greater 1 degree centigrade yung average na magiging pag-init niya by November, December, January season. And also, it shows signs of strengthening, of becoming strong, more than 50% by October, November, December, January 2024 season. So, yan po yung base sa latest po dun sa minomonitor natin in terms of strength of El Nino as well. Dito naman ay sa previous ay in terms of probability. So, ito naman ay in terms of forecast SST anomaly. And nearly all models, nakikita po natin that El Nino will persist into January, February, March 2024 season and possible pa rin dahil more than 50%. Ibig sabihin, more than their climatological probability of strong El Nino is indicated by the dynamical model average through November, December, January 2024. At dito naman po sa kanan, yung ating mga global model forecast guidance na ginagamit natin from Europe at saka sa US. The ECMWF ensembles favor persistent El Nino up to the forecast period of January 2024. So up to January yung nakikinigay nilang forecast. And then dito naman sa CFS, yung seasonal nila, ensemble mean favors persistent El Nino becoming strong during November, December, January, DJF 2023-2024 season. So, yan po yung nakikita natin na forecast na pagkakaroon ng El Nino and kung magtutuloy-tuloy ito. And just good to know, yung last El Nino episode natin is 2018 to 2019. So, it was somewhat weak. And similar conditions of this forecasted El Nino event, 2004 to 2005, kung weak siya, 2002, 2003, moderate, and 2009-2010 strong, kung maging strong siya. And this 2009-2010 episode was, although hindi siya tinatawag na Eastern Pacific El Nino, so ito po yung tinatawag na Central Pacific El Nino or Modoke El Nino na nag-start yung warming sa gitnang Pasipiko instead sa eastern side. But this was after a La Nina condition or La Nina episode na kung saan almost similar condition nitong nagdaan dahil nanggaling tayo sa triple dip La Nina and then nandito naman tayo sa El Nino of becoming moderate and may still chances na maging strong siya. So based po dun sa nakalap nating mga probabilistic forecast at El Nino monitoring, so may general statement ang pag-asa that El Nino is present in the tropical Pacific and will persist until the first quarter of 2024, showing signs of strengthening in the coming months. So, ito po yung bagong statement ni Pag-asa as of today. And sabi nga po natin, meron pa rin pong mga above normal rainfall conditions over the western part of the country during the southwest monsoon or habagat. So, naandito pa rin po tayo sa kalagitnaan ng habagat. And it also increases the likelihood of below normal rainfall conditions in the coming months, yung ating pong nakikita general statement natin. And it's also good to know, so binabalikan po natin yung historical monthly rainfall distribution natin during ENSO neutral conditions, during El Nino, and during La Nina condition. So kung titingnan po natin,
during El Nino conditions, during habagat season, July, August, September, medyo mas marami po tayong ulan na nararanasan along the western section ng ating bansa, July, August, September, generally based on historical El Nino during that time. So, from 1951 up to 2010 po, itong data natin na ito. So, meaning, usual or natural po, yung nakakaranas tayo ng mga ganitong enhanced habagat season before or during an El Nino event. So, yan po ay proven na lagi nating nararanasan kapag meron po tayong ganitong El Nino, marami po tayong mga high impact weather events during habagat season, such as ito pong nagaganap na ating super typhoon being monitored by PAGASA. And ano po yung mga weather systems that might affect our country from August to January 2024? So, nandiyan po yung halos lahat ng rain-bearing weather systems. Also, yung transition from southwest monsoon to northeast monsoon na usually po ay latter part ng October, medyo humihina, and then pagdating po ng November, so unti-unti na pong in transition from southwest to northeast monsoon activity. And then, nandiyan pa rin po yung tinatawag na reeds of high pressure area as well as yung tinatawag natin na mga shear lines, easterlies, and frontal systems. Aside dito sa mga low pressure area, tropical cyclone, and ITC sets, of course, nandiyan pa rin yung mga localized thunderstorm activities natin. So, marami pong nakakapagpa-epekto sa ating weather system. Ito yung day-to-day natin, but in terms of long-term, so ito po naman yung El Nino, yung tinatawag nating dominant na mode na nagbibigay ng ating climate variability. About our rainfall map, so tinitingnan lang po natin yung pula, dilaw, green, at blue in terms of reduction ng rainfall or addition ng sa ating normal na ulan. So way below normal, greater than 60% reduction. Below normal, 20 to 60% reduction from the normal. Near normal, plus or minus 20% from the normal. And then yung above normal po is more than 120% greater than normal rainfall. So it's simply the ratio ng ating rainfall with the normal rainfall dun sa ating pino-forecast times 100%. At ito po ang fearless forecast ng PAGASA. Dito sa kaliwa, so ito ang normal rainfall distribution during the month of August, kung saan yung western section ng ating bansa, particularly Luzon area, normally nakaka-receive ng ulan between 400 up to more than 500 millimeters of rain, yung mga tinatawag na type 1 climate. And dito po sa pangalawang mapa, ito ang forecast rainfall in terms of millimeters of rain, na kung saan those areas under type 1 climate or yung naando sa western section are still to continue or experience more than 500 millimeters of rain in some areas dito sa western Luzon area. At in terms of percent normal, so generally near normal rainfall condition while some patches of above normal rainfall conditions dito sa western section ng Luzon. And then meron din po tayong mga patches na below normal dyan po sa may parte ng Mindanao area. At in terms of probabilistic forecast, so there is still higher chances of having above normal rainfall condition yan po sa mga area sa may buong Luzon area, particularly sa western Luzon area, and there are also mga around more than 40% din probability na maging above yan po sa may Visayas, and near normal ang mas mataas na probability yan po sa most parts of southern Visayas, Mindanao area, as well as dito po sa may parte ng Southern Palawan area. And all in all, 76 provinces might experience near normal rainfall conditions. Pagdating ng September, so generally near normal rainfall pa rin yung nakikita natin. So kasagsagan ng habagat. So near normal, so natural na meron pa ding maraming pag-uulan along the western section ng ating bansa. At kasama na rin po dyan yung Panay Island area natin na mga type 1 climate, especially dito po sa may parte ng Iloilo area. Type 1 climate din po yan, so marami pa din po ang ulan na posibleng maranasan ng mga kababayan natin dyan po sa Palawan, sa western section, including Mindoro and portions of Panay Island area.
And dito, sa gitna, sa pangatlo, generally near normal rainfall condition at in terms of probability, so a mix of near to above normal rainfall condition, yung probability, and there are areas na meron na po tayo nakikita na may posibilidad of around 40, more than 40%, yung mga kulay yellow po dyan, na may probability na maging below normal rainfall condition at kasama po itong mga areas dito sa may parte ng Region 5 area. Ito po sa may parte yung may yellow dito sa may Camarines area. Pagdating po ng October, so makikita natin ito yung tinatawag nating transition sa ating southwest monsoon to northeast monsoon, at then makikita po natin generally below to near normal rainfall conditions ang posibleng maranasan ng ating bansa, at in terms of probability, it tilts towards below normal rainfall condition yung ating probability. So meaning, mas higher ang probability of having below normal rainfall condition despite pag-asa forecasted generally below to near normal rainfall conditions. So makikita lang dito, mas high ang chances na maging below normal pagsapit ng October. And then sa November, so makikita po natin after po nung tinatawag nating habagat season at prevalent na yung tinatawag na northeast monsoon or transition na kung saan na supposed to be yung eastern section ng ating bansa ang nakakaranas ng medyo mas maraming ulan. Although maraming ulan sa eastern side during November, yung type 2 climate naman po. But in general, yung forecast rainfall natin for the month of November shows way below to below normal rainfall condition with some chances, with some patches of near normal yan po sa may parte ng northeastern Mindanao area. And yung ating probabilistic forecast is geared towards higher probability of having below normal rainfall condition pagdating ng November. So napakatingkan po ng mga pula. So meaning medyo mas higher yung chances of having below normal rainfall conditions wherein 13 provinces might experience way below normal. So meaning more than 60% ang posibleng maging reduction sa tubig ulan, while 63 provinces might experience 21 to 60% reduction dun sa rainfall pagdating ng November. And then December, nakikita po natin yung parang possible na tuloy-tuloy na pagkakaroon ng reduction sa ating tubig ulan. So medyo dito natin nakikita na yung effect ng tinatawag nating El Nino na kung saan 12 provinces might experience way below normal rainfall while 55 provinces will experience below normal rainfall condition, and the probability is high, mostly more than 50% probability of having below normal rainfall conditions during the forecast period. But yung ranges is between 40 to 70% yung mga areas. At in terms of probability, medyo mas nakikita natin yung mataas na posibilidad ng dry condition, November, and then posible magtuloy-tuloy ng December. And then January 2024, pagpasok ng January ng 2024, so still normally naman po ay dry season or dry condition dito sa mga areas na merong pula sa ating mapa. They generally below normal to way below normal rainfall conditions, and the probability is high of more than 40% during the forecast period sa kabuuan ng ating bansa. So, ito po yung forecast rainfall in percent normal from August 2023 to January 2024 na kung saan makikita natin in general pagdating ng October, November, December, January. So, there will be areas situated along Luzon area might experience continuous below normal rainfall conditions na posible pong mauwi sa dry spell or dry condition in the coming months. And also, dyan din po sa may parte ng Mimaropa region pagdating ng October, some portions of Bicol, as well as sa Western Visayas, and also Barb, yung kulay yellow, nag-i-start na po na magkaroon ng below normal rainfall condition pagsapit ng November up to January forecast period.
And here's yung ating rainfall in terms of millimeters of rain dun sa mga nasabi nila. So, base po dun sa ating forecast na pagkakaroon ng below normal ng 3 consecutive months or 5 consecutive months na way below normal. So, dun po natin binabase yung tinatawag nating meteorological dry spell and drought conditions. So, meaning yung forecast na ibinigay natin kanina of below or way below normal, kung titingnan natin in terms of consecutive months, dun natin titingnan kung ito ay magkakaroon ng mga dry spell or drought or dry condition. So, base po dyan, by end of December 2023, around 40 areas might experience dry condition. Ibig sabihin, dalawang magkasunod na buwan na posible pong way below normal or tatlong magkakasunod na buwan na posible pong magkaroon ng 20 to 60% reduction sa tubig ulan. And then dry spell, there will be areas, 26 of them, yung provinces might experience dry spell na posible pong 4 na sunod-sunod na buwan or 5 sunod-sunod na buwan na below normal rainfall condition or 3 sunod-sunod na buwan na way below normal rainfall condition na posibleng mauwi sa dry spell. So, nandiyan po around 25 provinces situated along Luzon area and isa dyan po sa may Visayas sa may Northern Samar. And then pagdating po ng January 2024, by end of January 2024, kung yung po mga forecast natin ng mga pag-uulan until December ay magtutuloy-tuloy na magkakaroon ng below to way below normal rainfall condition, there will be provinces of around 45 na kung saan na posibleng mauwi sa dry spell and there will be areas around 18 provinces dyan sa Luzon area na posible pong mauwi sa meteorological drought condition. So these forecasts were based from recent El Nino condition. So meaning ko nagkaroon po ng further development ng warming ng El Nino at ito ay makaka-epekto sa ating bansa. So ina-update po natin yung ating forecast rainfall as well as itong outlook natin that are potential for dry spell, dry condition, and drought in the coming months. So meaning, ito po ay as of today, as of this update, and then nag-update po tayo monthly. So meaning, itong mga potential areas for dry condition, dry spell, and drought ay maaaring magbago based dun sa recent condition at assessment ng ating mga ulan. Sa ating mga watershed, so makikita po natin, generally near to below normal rainfall conditions at mostly yung ating pong mga areas na posibleng makaranas ng below normal rainfall condition ay maaari magsimula as early as October up to January and then merong mga areas na way below normal rainfall condition lalong-lalo na po pagdating ng December, yan po sa may areas ng Magat, Malinaw, Pantabangan, and San Roque Cascaded Watershed. So for now, up to from August to October, so may mga areas pa rin po na generally near normal yung ating mga watershed forecast rainfall, although may mga below normal, around 73% pa rin, pero medyo mataas pa rin po yung percentage na 73% dun sa rainfall na mararanasan such as dito sa Lake Bukid. Forecast rainfall of rain stations over selected dam areas. So, kung titingnan previously is based po dun sa area average ng ating mga watershed. Dito naman po sa pangalawa is yung selected dam areas point forecast natin dun sa mga rain stations natin. So, yun po yung pagkakaiba dito sa selected dam areas natin and sa watershed forecast. And dito, makikita natin pagdating ng October, up to January, most of our selected dam areas, yung mga rain stations natin, might experience way below to below normal rainfall conditions, except dito po sa may Ipon Dam, Magat, Maputi, Marikit, Matulid, Norsagaray. Forecast natin by October, meron pa tayong mga nakikita generally near normal, yan din po sa may Talagyo at Umiray. So hopefully po, ay generally near normal pa rin po dito sa mga nasabing mga watershed dam areas natin para at least po ay meron pa rin pa tayong inaasahan ng tubig ulan patungo po sa ating Angat watershed. So yun po yung
hopefully ito yung magkatotoo na meron pa rin ulan until October sa mga watershed areas. And dito, August to October, doon naman po sa ating mga selected river basins. So, ibig sabihin naman po, ito yung area average ng ating mga river basins, around 18 major river basins sa ating bansa. So, generally, near normal rainfall conditions, except meron pong above normal rainfall conditions dito po sa may Lawag River Basin natin. And then pagdating ng October, yung pong mga areas na mga river basins natin, dyan po sa may Luzon area, ay mix ng below to near normal rainfall conditions during the forecast period. And then dito naman po sa ating selected river basins from November to January 2024, so generally below to way below normal naman ang nakikita natin dito po sa ating mga river basins over Luzon area, and then dito naman po sa Mindanao, generally below to near normal rainfall conditions. So medyo pa meron pa rin tayong mga pag-uulan yan po sa ating mga selected river basins over Mindanao area. Dry day forecast. Araw na may ulan na up to 1 millimeter of rain lamang is defined as a day with less than 1 millimeter of rainfall is observed. So dito po sa ating dry day forecast, yung mas marami pong yellow at brown, so yun po yung mga lugar na posibleng magkaroon ng dry days or mas walang ulan or up to 1 millimeters of rain lang ang ulan. So kung titingnan natin, August, September, medyo marami pa tayong. Then pagdating ng October, unti-unti na po nating nakikita na marami na mga areas ang madadagdagan ang tinatawag na medyo dry days or araw na walang ulan, at posible po itong mag-persist up to January 2024 forecast period, while some areas situated dito sa eastern portion ng ating bansa, including Mindanao, ay meron pa pong mga areas na kokonti ang dry days. So meaning, may mga pag-uulan pa rin po yung mga araw pagdating ng November to January dun sa mga kulay green at dark green areas po. In terms of anomaly, makikita po natin yung red shade, increased number of dry days. Ibig sabihin, mas nadadagdagan ang araw na walang ulan kaysa dun sa kanilang normal na nararanasan dito po sa may parte ng Luzon area. So lalong-lalo na po pagdating ng November, so kung saan unti-unti pong nadadagdagan yung dry day anomaly natin pagdating ng November at posibleng mag-persist up to January 2024, lalong-lalo na po dyan din po sa may parte ng Luzon area, CAR, Region 1, Region 2, Central Luzon, NCR, Calabarzon, and also dyan po sa Mimaropa at Bicol as early as October. And dito naman po sa may Visayas and Mindanao, so makikita natin generally mag-increase din yung araw na walang ulan, October, November, December, January, at mas prominent siya mula October. So mas madami po yung magkakaroon ng kabawasan ng tubig ulan na araw dyan po sa October season sa Visayas and Mindanao area. Temperature. So, medyo marami ang pula at kulay white shades. Generally, near average to above average yung ating temperature anomaly during the forecast period, although may nakikita pa rin tayo na medyo slightly below average or cooler than average dyan po sa mga areas na nakikita natin na kulay blue ang shades. So, medyo malalamig na temperatura kaysa karaniwan. Generally, ang posibleng maranasan during the forecast period. So, mostly diyan po sa may parte ng Palawan area, Mindoro, and ito po sa may parte ng saan po ba ito? Sa may parte ng Romblon area. Okay. So, ito naman po yung mga instantaneous values ng extreme temperature natin na medyo kung makakaranas ng mas malamig or mas mainit na temperatura. So dito inaasahan natin, January 2024, ang possible na medyo mas malamig nating temperaturang mararanasan. Diyan sa may mountainous areas ng Luzon, ranges between 9.6 degrees to 11.6,
while between 31.5 to 39.9, yan po sa may lowland Mindanao. 2 minutes. Okay, so Bagyo, 8 to 11 tropical cyclones. So 2 or 3 from August to October. And then November 1 or 2, 1 or 2 December, January 0 or 1. So still 8 to 11 tropical cyclones. So kung nakakalima na po tayo ditong Egay, so kung 5 plus 8 ang inaasahan natin, mga around 13 at 11 plus 5 to 16. So around 13 to 16 tropical cyclones sa buong taon ang ating inaasahan, which is below normal or below average yung ating tinatayang bilang ng bagyo ngayong taon na ito. So we still have 8 to 11 tropical cyclones during the forecast period. So until December ay mga around 8 to 10 pa. And here's the average frequency ng ating bagyo. And dito po sa kanan, yung preferred tracks ng ating bagyo based from 1948 to 2015 data. Summary, El Nino Advisory, nakataas ang El Nino Advisory number 1. So meaning ito po ay pagkakaroon pa tayo ng second and marami pa El Nino Advisory. And El Nino is present in the tropical Pacific and will persist until the first quarter of 2024, showing signs of strengthening in the coming months. August to September 2023 forecast rainfall generally near normal in most parts of the country and higher probability for near to above throughout the country from August to September. Andyan pa rin po yung epekto ng habagat at ng ating mga paparating na bagyo. And intertropical convergence zones and low pressure systems. So yun po yung mga rain-bearing weather systems na posibleng makapagpabigay ng marami pang ulan from August to September. October, generally below to near, while mostly near normal over Visayas and Mindanao, and around 40 to 45% probability for below normal in most parts of the country, which is greater than their climatological probability. November 2023 to January 2024, way below to below. So dito mismo makikita na po natin yung possible na impact or epekto natin ng El Nino, and the probability of below normal is between 40 to 70%. Medyo tumataas na ng pagkakaroon ng below normal from November to January 2024. And temperature forecast, warmer than average to average temperature is in most parts of Luzon, and meron slightly below average temperature in southern Luzon and Visayas, including portions of Mimaropa region. And still 8 to 11 theses are expected to enter or develop sa ating PAR from August to January 2024. At kung titingnan po natin ang bilang ng ating bagyo forecast natin sa buong taon ng 2023 ay below average. And Pag-asa will continue to closely monitor this ongoing El Nino, and updates and advisories shall be issued as appropriate. So inaayayahan po namin kayo sa next 163rd Climate Forum, 23 August po yung ating tentative schedule. So maraming salamat po sa pakikinig. Thank you so much, Ma'am Ana, for giving us monthly climate forecasts from July this year to January next year. Kung may mga katanungan po kayo later sa open forum, sasagutin po natin yan. Oras po natin, 11 minutes past 11. Sa mga participant natin na mahilig din bumisita sa Pag-asa website, ay tiyak na ginagamit nyo rin po ito. Isa sa mga products and services ng Pag-asa sa ating susunod na lecture, special lecture about SATREX, Near Real-Time Satellite Rainfall Extremes Monitoring System of the Philippines. Ibabagi po sa atin yan ni Dr. Marcelino Q. Villaferte, Assistant Weather Services Chief ng Impact Assessment and Application Section. Good morning po, and the floor is yours, Doc Man. Thank you very much, Ian, and magandang umaga po sa lahat ng mga attendees natin for today. So kindly allow me to share my screen. Okay. So can you confirm, Ian, kung okay na ba yung yes po, sir. Okay. So magandang umaga po muli, and today I'm tasked to discuss about SATREX,
SATREX stands for Satellite Rainfall Extremes Monitor, which is currently online na no, sa website ni Pag-asa. So named here are the contributors for this initiative. And I would also like to acknowledge, of course, some of our colleagues from Pag-asa, particularly Mr. Rene Gumapal, and also to our ICT group for making this SATREX available on the Pag-asa's official website. So, yeah, what I am showing here are some images of flooding that we experienced very recently. Ito yung isa sa news na highlight kagabi, in particular sa Sablayan, Occidental Mindoro. And then there's another image here, a screen grab from GMA News. So this is also in Sablayan. So yung earlier figure ay during daytime, and then this one is about later at night. And then there's also some flooding reported in Puerto Princesa City in Palawan. So I'm actually not showing this to be proud of, but just to show you some motivation why we developed SATREX. So yeah, in 2022 World Risk Report, the Philippines ranked first among the countries with the highest World Risk Index, and no wonder why, as I have shown earlier, kahapon lang may mga flooding tayo na experience. And for the computation of the World Risk Index, of course, yung flooding, coastal and riverine floodings are among the exposure variables that were used in order to compute the World Risk Index. And the World Risk Index is actually a function of exposure and vulnerability. And vulnerability consists of susceptibility, lack of coping capacities, and our lack of adaptive capacities. So that's the reason why we are ranked first among the countries that were assessed in terms of the World Risk Index. But on the same report as well in 2022, the authors suggested actually the utilization of digital technologies in disaster management, in particular the use of satellite data for early warning. And with that in mind, we utilize such kind of information, which is actually readily available in satellite data. And we developed SATREX. So here we introduced SATREX, and in particular, this is already available on the Pag-asa's official website. You can scan this QR code, or you can visit the Pag-asa's official website, and on the web on the homepage of Pag-asa, you can actually see SATREX. And SATREX actually provides near real-time satellite rainfall estimates, which were observed in the previous 1, 2, 3, and 6 hour, as well as the previous 1 day, 2 day, 3 day, and 5 day rainfall accumulations. And such kind of information were actually translated into observed rainfall that are relative to historical data, in order for us to provide some information pertaining to areas that are possible to experience flooding. And those who are actually shaded with color coding, particularly yellow, orange, red, and violet, indicating some areas that are potentially experiencing flooding. So this is the case, for example, on the left panel, where some areas in Mindoro have actually under the yellow and orange colors, indicating some moderate to significant flooding that are highly likely, particularly in low-lying areas over the area, over Mindoro. And going back to those figures, ito yung sa Sablayan, Occidental Mindoro. And kung ihimayin natin kung ano yung nangyari, based on the satellite rainfall estimates, we can actually see nung July 24, ito yung event siguro that caused that particular flooding. 9 to 10 p.m. Actually, it extends up to 11 p.m. Meron about 33.96 millimeters of rain somewhere dito, malapit sa Sablayan, but
mainly dun sa may upstream pa siguro ng area. Yeah. And if we are going to look at yung translated now, when we translate it into or compare it with historical data, it actually colors violet here, which means that imminent flooding is possible, no? Particularly in low-lying areas. And that goes downstream, no, to Sablayan. Laser pointer lang. Ayan. So ito yung areas na merong violet colors, red colors, and then nandito yung area ng Sablayan. And kung mapapansin natin, nandito yung ilog. So most likely, ito yung nag-cause ng flooding. And then, yeah, yung July 25 naman, in the afternoon, actually 1 to 2 p.m., ito yung observed na ulan, 1 to 2 p.m. And that actually corresponds to also a violet color over this area. Malapit din sa Sablayan, sa Mindoro. And yeah, that extends up to 3 p.m. Here's the zoom figure showing the precipitation, 1 hour, 2 hour, 3 hour, and 6 hour accumulations. And translating it again relative to historical data, this gives us violet, red, and some yellow and orange areas for this Mindoro, Occidental Mindoro area. Ayan. Okay, so another feature of satellites is actually we can go back in time. So for instance, we can select a particular date dito sa part na to, and then by just clicking submit, it will go back in time. So for example, in this case, I'm showing the October 29, 2022 event, wherein there's an estimated of about 209 millimeters of rainfall for 1 day near here in Metro Manila. And then on the right part of the slide, you can also see the previous days, no? So merong 2-day, 3-day, and also 5-day rainfall accumulations. And translating that into comparing those rainfall amounts relative to historical data, we can actually see some areas shaded with violet, which means that there's a potential for widespread flooding, particularly in low-lying areas. Over here, some areas in Metro Manila and also the neighboring provinces of Cavite and Batangas. And based on some reports, again, no, on October 29, it was actually because of severe tropical storm Paeng, some low-lying areas in Metro Manila were flooded, as well as some areas in Bacoor in Cavite. Yeah, about 2,179 were evacuated and experienced flooding. Okay, so perhaps you're wondering how did we come up with those thresholds now that we use when we compare the observed rainfall historically. So we just mainly use the extreme value theory, which states that the collection of largest independent observations for example, the maximum rainfall for particular duration follow a known distribution known as the generalized extreme value distribution, or the GEV. So the GEV is actually described by this cumulative distribution function. So the GEV has 3 parameters, no? Location, scale, and shape parameter. And we use the maximum likelihood fitting. So we obtain various annual maximum rainfall for various duration, and then computed or fitted the GEV distribution for each pixel, and then estimated the location, the scale, and the shape parameter. And then after estimating those parameters, we can now compute various return levels by substituting the estimated parameters. And those return levels correspond to specific return periods. In this case, we use the 5-year, 10-year, 15-year, and 20-year return periods. So, kumbaga yung yellow, it corresponds to a once in 5-year event. And then yung red or orange, it corresponds to once in 10-year. And then yung red na color kanina,
that corresponds to 1 in 15 year, and then the violet correspond to 1 in 20 year event. Okay, so these are the estimated threshold values. No, for example, for 1 hour rainfall. So those dark blue colors indicate higher rainfall amount. No, so this is 5-year, 10-year, and then 15-year, and then 20-year return levels. So that's for the 1 hour threshold, and here's for the 1 day threshold. Of course, for a 1 day, because it's already 24-hour accumulation, then definitely you have higher rainfall amounts. Okay, so I think that's all for my talk. Thank you very much. And if you haven't scanned yet, you can scan this QR code and it will direct you to the SATREX homepage. So thank you very much. Thank you so much din po, Doc Mar, for giving us a special lecture on real-time satellite rainfall extremes monitoring system of the Philippines, SATREX. And a wonderful presentation na rin po. Thank you so much, Doc Mar. Oras po natin is 11:54 in the morning. So tumungo na po tayo sa ating open forum. Ibabahagi po sa atin ni Mr. Jeremiah Y. Morales, Weather Observer 1 ng CLIPS. Okay, pasensya na po. Nagkaroon lang ng technical problem. Hindi ko na po siya i-slideshow, no? Yung ating screen para hindi na masira ulit yung flow. Okay, so again, thank you very much po, Sir Ian. And maraming salamat din po sa ating mga resource speakers for today's Climate Forum. So without further ado, I'm now formally opening the floor for any questions that our participants have. Kung meron po kayong gustong itanong kanina or may hindi klaro sa inyo, ay ready pong sagutin niya ng ating mga resource speakers. So far, we have collected a total of 1, 2, 3, 4, 5 questions po. And if a flash ko po... Sorry to interrupt, Sir Jeremiah. I-announce ko na lang din po pala yung mga YouTube participants po natin. Ititigil po muna para sa susunod pong programa ng Pag-asa. Meron atang press briefing po. So ititigil po muna yung sa YouTube, pero po patuloy pa rin po tayo sa Facebook Live. Okay, so maraming salamat po, Sir Jared. Okay po. Okay, so i-flash ko po yung mga questions sa screen and then magtatawag po tayo ng resource speakers para sagutin yan. For our first question, we have from Miss Nicole Dinolo, MD, sa YouTube. Ang question niya po is, kailan po possibly ma-lift ang gale warning and storm signal sa Calabarzon? So I guess weather forecasting section po ito kay Ms.